Alam mo bang may mga ugali sa pera ang mga Japanese na hindi alam ng karamihan? Pero ito pala yung dahilan kung bakit marami sa kanila ang may ipon, may investments at magaling sa pera. Sa video na to malalaman mo kung paano mo rin magagaya ang mga ugali at practices na ito para kahit malit ang kita mo ngayon, pwede pa rin umayos ang finances mo. Later in the video, magbibigay pa ako ng saving system na ginagamit nila na sobrang daling gawin. Number 1. Minimalist and simple living. Sa maraming Japanese households, nakaugat na talaga sa kultura nila ang simple living at pagkakaroon ng maayos na bahay na walang excess o sobra-sobrang gamit. Sa bahay kasi namin napansin ko, puro abubot at mga binibili online na bihira namang gamitin pero nakatambak pa rin. Pero sa Japan, iba ang mindset. Minimalist sila. Ang gamit sa bahay, simple, functional at pang matagalan. Nung nagstay ako sa isang Airbnb doon last year, napansin ko agad na konti lang ang gamit nila pero lahat may silbi at nagagamit. Kaya dahil dito, mas less ang gastos nila at mas maraming perang napupunta sa ipon at investments na pwede pang mag-grow ang pera. Ang lesson dito, mas maganang buhay kapag simple ang pamumuhay. Hindi mo kailangan ng sobrang daming gamit para maging masaya. Minsan, less is more. Less gastos, less stress, at mas maraming ipon at investments para sa future mo. Next, number 2. Bata pa lang, disiplinado na. Based sa ilang araw na experience ko sa Japan at sa kwento ng nanay ko na matagal nagtrabaho doon, makikita mo na bata pa lang, disiplinado na talaga ang mga tao dito. Organized, malinis, at sumusunod sa mga rules. Kahit mga estudyante, sila mismo naglilinis ng classroom at school nila. Bata pa lang sila, natututo na sila ng responsibility at discipline. Kasama rin dito ang paghubog ng disiplina sa finances. Sa bahay at sa kultura nila, tinuturuan na silang maging maingat sa pera. Imbis na puro gastos at luho, mas pinapahalaga nila ang conscious spending at pag-iipon. Ang pag-iipon para sa kanila ay isang magandang ugali. Kaya mas priority nila ang savings kaysa consumption. Noong araw, may practice din sa ilang communities na tinatawag na Tanomoshi. Parang paluwagan sa atin. Bawat membro nag-aambag kada buwan, tapos may turn na makukuha ng isang tao yung kabuuang ipon. Kadalasan ginagamit para sa events o emergency funds. Ngayon, bihira na ito, pero ang punto ay malinaw. Mula bata pa lang, tinuturuan na sa kanila ang disiplina sa pag-iipon at pagiging frugal. Ito ang isa pang ugali na nakaugat sa kultura nila na pwede rin nating i-adapt. Number 3, mo tainay. Ibig sabihin ng salita nito ay don't waste. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi pati sa oras, gamit, at pati na rin sa pera. Naalala ko tuloy nung first day namin sa Japan. Siguro mga 10 minutes kaming na-late sa service. Pero halatang nakakahiya kasi on time talaga sila. At for them, every minute counts. Walang sayang. Samantalang sa atin, sanay pa minsan sa Filipino time. Sa kultura nila, kung may sirang gamit, inaayos muna. Hindi agad tinatapon or bumibili ng bago. Kung pwedeng i-reuse, i-recycle, ginagawa nila. At yung mga binibili nila, hindi kailangang pamflex lang, kundi dapat matibay, functional, at high quality. Kaya hindi ibig sabihin na mahirap sila kapag hindi maluho. Ang totoo, mas wais sila sa pera. Dahil sa ganitong mindset, mas maliit ang gastos, mas mataas ang ipon, at mas may pera para sa investments. Ang lesson dito, kung marunong kang mag-appreciate sa kung anong meron ka na, mas magiging matibay ang finances mo. Hindi ka kakainin ng lifestyle inflation at mas tahimik kang makapagpayaman over time. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, Kaizen. Ang ibig sabihin nito ay continuous improvement or small daily improvements na nagdadala ng malalaking resulta over time.
whether sa trabaho, sa buhay, o maging sa finances. Sa kultura ng Kaizen sa Japan, hindi kailangan ng isang malaking hakbang para magsimula. Ang mas importante para sa kanila, consistent na maliliit na moves. Parang sa pag-ipon, pwede rin ang Kaizen mindset. Kahit 50 pesos o 100 pesos a day, basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan dahil sa discipline at momentum. Isang sikat na example dito ay ang kumpanyang Toyota. After World War II, imbis na mag-risk sila ng malalaking pagbabago, mas nag-focus sila sa mga simpleng daily improvements. Lahat ng empleyado nila in any level ay encouraged na mag-suggest ng kahit maliit na idea para mapabuti ang proseso at maayos ang mga problema. Over time, itong maliliit na improvements ang nagdala sa kanila para maging isa sa pinaka-efficient at successful na car company sa buong mundo. Ang lesson dito, huwag mong maliitin ang maliliit na hakbang. Dahil sa consistent na improvements, mas madali ka makabuild ng long-term financial stability. Ika nga, slow and steady wins the race. Pero teka, hindi lang ito sa trabaho at progress nakikita. May isa pang sikreto ang mga Hapon na hindi mo napapansin, na malaki pala ang impact sa finances mo. Number 5. Mas practical sa kanila ang home-cooked meals. Alam mo bang kahit napaka-convenient at high-tech sa Japan, mas pinipili pa rin ng maraming Japanese families, lalo na sa older generation, ang home-cooked meals. Simple lang ang rason, mas healthy, mas mura, at mas masarap. Imbis na gumasto sa isang meal sa convenience store o restaurant, mas makakatipid sila sa staples tulad ng rice, miso soup, tofu, at seasonal vegetables. Uso rin sa kanila ang batch cooking, luto ng maramihan, tapos ulitin for the next days. Kaya hindi lang pera ang natitipid, pati oras. Dining out, usually para lang sa special occasions. Hindi ito araw-araw o kapag biglang nag-crave. Ang lesson dito, hindi kailangan na laging sa labas kumain or gumastos ng extra dahil sa convenience. Pero kung sanay ka sa home-cooked meals, mas makokontrol mo ang health mo at mas lalaki pang savings mo over time. Win-win yun, di ba? Next, number 6, cash over credit. Kahit sobrang advanced na ng Japan pagdating sa technology, napansin ko na marami pa rin sa kanila ang mas gusto ang cash. Mapapansin mo ito sa mga vending machines, convenience stores, at kahit sa mga kainan. Coins at bills pa rin ang gamit. Bakit? Kasi mas ramdam mo ang pera kapag hawak mo. Kapag cash ang gamit mo, mas aware ka at mas may control ka sa pera mo. Mas maiwasan mo ang impulse buying, emotional spending, at overspending sa credit card. May mga Japanese families rin ang gumagamit ng cash envelope system. Hinahati nila ang pera sa iba't ibang sobre para siguradong sakto sa budget at hindi lumalagpas. Ang lesson dito, kapag cash ang gamit mo, mas disiplinado ka sa pera at mas nauuna ang savings kaysa sa luho. At speaking of savings, may isang sikat na savings method sa Japan na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kaya nakakaipon sila ng pera kahit malit lang ang sahod nila. Number 7. Kakeibo method. Alam mo bang ang savings method na ito ay ginagamit na noong 1904 pa? At ang ibig sabihin nito ay household financial ledger. Subok na ng panahon at itinuturo na sa mga bata, kaya dala nila hanggang pagtanda. Ito ay tungkol sa pag-track ng income, expenses at savings sa simpleng pamamaraan. Hindi na natin kailangan ng mga komplikadong formula o technology para magawa ito. Sapat na ang ballpen at papel. Ganito siya nag-work. Number 1, kada buwan, isulat ang income at fixed expenses, gaya ng sa renta, transportation at iba pa. Number 2, mag-set ng savings goal. Ito yung target na savings mo para sa month na yun. Number 3,
I-track lahat ng gastos at i-categorize ito sa needs tulad ng pagkain, kuryente at sa tubig. Wants tulad ng for shopping. Culture tulad ng sa libro, concerts at hobbies. At others, ito naman yung mga hindi mo regularly binabayaran or pwede rin for emergency expenses. Importante na i-track lahat ng ginagastos mo, whether maliit man yan o malaki. Pero, hindi lang ito natatapos sa pagtatrack ng pera at saving goals. Importante dito yung pagre-review at pag-evaluate mo sa dulo ng buwan. Pwede mong isulat dito yung mga observations mo para makita mo pa kung saan ka pa pwedeng mag-improve, whether sa iyong income o sa pagbawas ng unnecessary expenses mo. Para alam mo rin kung saan ka sumobra at nagkulang. Ang Kakeibo ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi sa pagiging aware at intentional sa pera mo. Kasi kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat piso, mas mabilis mong maitatama ang mali at mapapabilis ang ipon mo para sa mas maganda mong future. Kung mapapansin mo, ang mga ugaling ito ng mga Hapon pagdating sa pera ay hindi naman magic o instant yaman. Ito ay simpleng habits, pagiging disiplinado, minimalist, marunong mag-budget, at consistent sa small improvements na naging dahilan ng matatag nilang finances kahit pa maliit ang kita. Ang tanong, kaya mo rin bang i-apply ang mga simpleng prinsipyong ito sa sarili mong buhay? Kasi tandaan mo, kahit sino pwedeng matutunan ng mga ito para kahit dahan-dahan, kaya mo mabago ang future mo for the better. Pero minsan, pakiramdam mo ba na parang ang yaman na ng lahat ng taong nasa paligid mo? Tapos ikaw, naghihirap pa rin. Alam mo, hindi ka naman nahuhuli sa buhay. Baka ito lang yung mga dahilan na dapat mong iwasan at ma-realize.